Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga karbi natin na Bayot Silakson. Aba, naitbulaga sila. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok, Sir Banate. Awayan ni Senator Cayetano at ni Lacson. Pero alam mo, si Lacson, sa totoo lang po, hindi ko sinasabing ganito ho siya, pero yung pang-aaway ni Lacson ay pangbayot. Alam mo yung style, no? Yung style ni Lacson, pangbayot mga kababayan. Masyadong madaldal mga kababayan, ha? yung style niya na pambayot, yung pambabara niya, pambayot eh. Yung mga estilo niya na ewan ko nga kung, bakit kaya yung style ni Pinky Lacson pambayot? Yung kanya mga banat kay Cayetano. Correct. Kasi sinasabi nga ni Cayetano, seryoso niya. Bakit hindi ka pumunta? At i-check mo mismo. Kasi, remember ang dami niya sinasabing pagbibintang mula sa kay Lacson at sinasabi niyang ito daw po ay maraming flood control o ghost flood control sa Taguig. Kahit sinabi na mismo ng ating DPWH na hindi naman po kalyado ni Senator Alan, ay sinabi niya na po na walang project dyan. Di ba? Pero si Lacson mapilit, ang tanong, kung mapilit ka pala, bakit hindi ka pumunta at tingnan mo mismo, ikaw mismo. Correct. Ito, panoorin natin to ha. Samantala, inimbitahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson at ang publiko na personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura sa Taguig. I will continue. Sandali, tanong, kaya ba ang gawin yan sa Ilocos? Nako, Kaya ba? Kaya bang gawin sa Ilocos yan? Imbitahan? Di ba, meron yung vlogger dyan, yung si Sayang ang Bayot na vlogger. Pinuntahan niya yung Ilocos. Napakaraming ghost flood control. Mismong si Governor Chavit, mismong nagsabi at pinakita niya sa kanyang page yung mga, at saka nag-press ko na siya dyan, na napakaraming ghost flood control dyan sa Ilocos. Kaya ba yan? Ang tanong, Kaya ba yan ng, ni sino ba ito? Ni Sandro Marcos. Sandro Marcos, kaya mo bang imbitahan na mag-imbestiga mismo dyan sa inyo? ano ang sagot ng Pangulo? Ano ang sagot ng kanyang anak? Meron ba siyang sinagot ng kanyang anak? Halika, samahan ko kayo, puntahan natin. Sama-sama tayo. Di ba? Totoo, pero hindi ho, wala akong sinabing ganun sa Ilocos. Correct. Kaya makikita mo dito na kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Ito si Senator Cayetano. Sinasabi niya, halika, punta tayo. Puntahan ninyo. Inaanyayahan ko kayo, pumunta kayo dito sa Taguig. Kunwari lang, halimbawa, kumagat si Lacson at sabihin niya, sige, punta ako. O tara, magkita tayo dito sa Taguig. Ito yung ghost flood control. Di ba mapapahiya si Cayetano? Correct. Di ba? Kaya nga hindi magawa-gawa dahil noong wala anak naman ni Marcos yung congressman doon sa Ilocos. Hindi niya magawang ganunin ang mga tao. Ganunin yung, halimbawa, sino ba yung mga nagbabanggit? Si Chavit. Ba't di niya kayang gawin yun? Sabihin, Manong Chavit, kung talaga may ghost flood control dito, alika, iniimbitahan ka dito. Correct. Kasi meron talaga. Tama, mali. Dito sa kumagat ba si, ano sagot ni Pinky Lacson? Kabayutan ang malaman. Di ba? Gagawin mo yun. Ipapakita mo talaga kay Cayetano. Ito, di ba? Bakit ang sagot niya yung pangbaklang kanal? Ewan natin. Umano'y irregularidad sa infra project sa lungsod. Muli rin niyang iginiit na wala siyang ghost project sa kanyang balwakte. Pero tinanggihan ni Senator Lacson ang imbitasyon. Tinanggihan, Saan na lang daw siya pupunta kapag maayos na ang flood control program sa Taguig. Anya, pag maayos na, ano bang pinaglalaban? Ano bang pinaglalaban ni Lacson, di ba? Yung pinaglalaban ni Lacson, meron daw pong mga ghost project sa Taguig, mga Taguig, no? Ngayon pinapupunta siya, ayaw pumunta dahil gusto niya tapos na, maayos na. Sira pala itong si Lacson Akala ko ba, yung mga ghost project ang inaano mo, tapos sasabihin mo pag maayos na. Di ba? Para may mali, mga karibin natin, ha? matagal na siyang walang practice sa swimming. Baka doon pa raw siya malunod. Aray ko. Diba? Anong kabaklaan yung sagot ni Lacson? Puro pahapyaw itong si Lacson, di ba? Puro pahapyaw Puro pasaring si Lacson. Iniimbitahan ka na nga di ba? Ba't ayaw mo? Di ba? Kung totoong meron yan, ba't ayaw mo? Dapat nga, ikaw pa magsabi na, puntahan natin yan.
tingnan natin yan kung totoo ba yan or hindi, mga kababayan. Anyway, tama talaga yung sinasabi kanina ni Sir Banat na pangbayot. Bayot ba si Lacson? Nagtatanong lang po mga kababayan kung bayot ba itong si Lacson. Ano sa palagay niyo mga karbi natin? Just comment down below mga kababayan at eto. Eto mga kababayan, balikan po natin sa Senado. Eto, pasok. Siyempre, dito tayo mga kababayan. Na Bulaga sila. Pasok. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes Relax to both muna parties. kayo. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Next to interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Bakit sa kaya Aliano po, ganyan? University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Ubus yung oras eh. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Camarines Norte, Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Sur, Norte, Sur na hindi lang. pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. saan Uy, po, sa Your bundok. Honor. Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba? Kuha Ang ISIS, kasi to eh. Malabo ang yata. NPA, ang Abu Sayyaf. Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news, nabalitaan news. po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Evaluation. Ako, tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po, konti lang po oras ko, hindi po final. sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint Wala, circular. wala. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong Hindi yan sasagot, hindi yan sasagot. pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that. Ayo, sabi Ano ko pong na nga eh. definisyon niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang Kasi kayo sa po ay audit abogado, kasi siya, hindi yan ano po ang sasagot. pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Classified. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you, Senator Salamat Judge po. Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Presiding Judge. Boss, anong Okay, boss? kanina sinabi mo na Nadali hindi ka mo naman. umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke
o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niyo po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po kaming basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na Hindi it pa rin was siya sagot. forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what we did is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings about Kasi that. sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Correct. Yes po. Tama. Sa House of Dahil Representative yun eh. nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang Sa House of Representative po yan nila binigyan ng kulay, no? Yung mga aliases, mga kaubayan, like Mary Grace Piatos, no? Mga bobo kasi, oo. Eto diretsuhin na po natin itong mga congressman natin na nag-i-emphasize dyan sa, ano na yan, Mary Grace Piatos, no? Sa mga code names. Mga bobo po kasi yung mga congressman natin. Hindi po nila maintindihan, mga kaubayan, yung confidentiality ng mga undercover natin, mga kaubayan. Anong gusto nyo? Ilantad yan? Mga hinayupak ng mga congressman na ito. binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, Hmm. dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Hindi. Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court, tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at is final. I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for Mag-restitute pa certiorari rin. sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under... Presumption. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Kaya nga, Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. Paano nagkaganon mga kababayan na nagamit ng personal? Abonado pa nga yung Office of the Vice President eh. Is yes, Unavail of round I two? am done, but I have questions kung may second round. There will be a round two. Grabe And I will naman. register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And
When you're ready and you have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din doon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision. Walang as to that, provision. Your Honor. Laging yan ang sagot Kasi eh. yung, wala po namang requirement yung circular as Circular. to the, Alam mo, pwede pa ulit po ng tanong, sorry. dapat ang itawag natin sa witness na ito mga kababayan eh. Ano yung palagi yung sinasabi? Ha? Sa Joint Circular ng 2015 mga kababayan. Ito yun. Itong witness na to mga kababayan. Si Joint Circular 2015 mga karbi natin. Kasi nakabase lang siya dun eh mga kababayan. No? Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang halimbawa John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binambibilit, reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases. Kasi Kaya hindi niya masasagot yan. circular. Wag na kayong Halimbawa, itong si Mr. Joint Circular 2015, wag niyo nang tanungin beyond. Ha? Diyan sa Joint Circular 2015 na yan mga kababayan kasi hindi niya talaga masasagot yan. Ha? Yung nakaprogram na kasi ito eh. Nakaprogram na ito na ang isasagot niya lang lahat ay nandoon makikita sa Joint Circular 2015 mga kababayan. nakita niyong medyo parang yung mga Kaya useless kung magtatanong pa kayo beyond, no? Hindi niya masasagot yun. Kaya ang tanongin niyo na lang, based on that sa Joint Circular na yan, mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang-intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So doon po, tanong ko lang po, Mr. meron po Joint bang- Circular. O may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PIDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung hindi ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Nagtutut Yes na. po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Mhm. Wala. Last, Mr. Presiding Officer, Last doon sa but not course the ng least, Yung audit, Mr. Attorney Wamil, birahe. na did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang Gumastos. nakakuha o nagbenepisyo Mhm. doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala. Po akong knowledge about it. So para sa Kanina hindi niya masagot mga kabayan. Parang ganun na rin yung di ba? Yung tinatanong ni Senator Amy Marcos. Ni-rephrase lang ni GBRC to. Sinagot niya na mga kabayan. Di ba? Same question lang yun. Maalala ko sabi niya based sa documents ay maano mo ba na
nag-benefit si BP Sara or ginastos ni BP Sara. Parang ganun, di ba, yung context mga pero dito sinagot niya, bakit kaya? For the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Kindly wind up. Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilalahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or Conclusion. ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Audit findings. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge JV. Maganda yun, ha? Before recognizing Senator Judge Soto, Pabor na pabor kay BP Sara yung mga tanungan just on niyo. the point of Senator Judge. Yan, tanong na, yung mga ano ni JB Ersoto, no, yung mga tanong niya, at saka yung mga sagot ni Mr. Joint Circular 2015, ay pabor na pabor dito kay BP Sara, no, mga kababayan. Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for... Attorney Wamel, listen to the question, please. Okay, It is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not, Not yet final. final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA executory na po, Executory. Your Honor. Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Thank you. Senator Judge Soto. Di you ka are nakikinig recognized, eh. sir. You may proceed when you're ready. Ito na, Minutes. bulagaan na. Ito mga kababayan, bulagaan na. Soto, ito, pasok ka. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. Aha. Ba't tumatawa ka? In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na wala naman kayong observations, ano? Yes po. Sapagkat ang pinagamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000. Nag-iitbulaga ka naman eh, di ba? Ayusin mo. Seryosong usapan ito, mga kababayan, okay? Huwag kang mag-alait bulaga dyan, Soto. Nako naman talaga, ha? Ginawa mo na namang itbulaga ang impeachment eh. For medicine, walang supporting documents. Kaya gumawa kayo ng observations. Yes po, Your Tapos Honor. yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Revilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right. Okay, now, ito ngayon ang tanong ko.
Out of these 845 Receipts. acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor. Bulaga talaga Ilan ito. well, then my next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung walang observations? Pwede ko po pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor. Please. You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach, should he so desire. Uy, si Paulo Ortega. Akala ko si Paulo Ortega to. Iba pala. Attorney ba ito ng ano? Prosecution? Your Honor, I'll have to count po since wala pong summary dito. But sige. you have to count. The 845. 845 lang naman yan eh. Wala kang percentage man lang. Since personal notes ko lang po ito, Your Honor, at raw tabulation lang po siya. So Ano? you would not Babas- have a... Gano'ng katagal nga abutin niya kung bibilangin mo? 5 oras lang yan. Okay na. Nagpait bulaga ka kasi. Kasi my next question actually would be, magkano ang total noong meron kayong observations? At magkano yung wala? So what's the point? Diba? Yun na lang mga kababayan. For example, di ba? For example, nagkaroon ng 500,000. Okay, na ano, yung receipt na yung tawag dyan. Acknowledgement receipt. So what's the point, Soto? Anong pinupoint mo? Di ba? At saka nangyayari lang ba ito dito kay Vice President Sara Duterte? Or nangyayari ito sa lahat ng may confidential The chair file? may assist. Attorney Wamel, look at your notice of suspension. You may observation ka, I presume, pertains to those rewards, payment of goods and medicines that you made observations to and suggested to be suspended. So I presume it pertains to those ARs. Yes po, Your Honor, pero amount lang po kasi yung naka-indicate po doon. And the total is Sa 845, Mr. Presiding Officer, ilan ang total? Magkano? Magkano yung total? Sa 845? May I be allowed po to peruse po yung notice of suspension? Your Honor? you may refer to it. Papayag na kasi ko sa ballpark figure, basta't bigyan mo lang ako ng kasagutan. Anong total nung 845? Ano yun? 125 million? Out of the 125 million, ilan po? Tag naman. Boring na yung mga viewers natin. Your Honor, please. Natulog na yung mga viewers natin dito. Let's wait for the witness counsel to answer. He's referring to your marked exhibit. Nako, hindi yata The notice of matatapos to mga suspension. kaubayan. I believe it's on the first page, Attorney Wamil. Sa first page po, with respect to the payment of rewards po, 59,787,000 pesos po, Your Honor. O yan, nasagot na Soto ha. O yan mga kaubayan, ano po ang masasabi dyan? Just comment down below at syempre wag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.